Ngayon si Engineer Amado Elson Egarge, ang pinuno po ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po ng Aurora Province. Sir, magandang umaga po. Good morning po, Sir Ted. Opo. Sa ngayon po, meron na ho ba kayong report? Meron ho bang casualty or injured or missing sa lalawigan? Sa ngayon po, Sir Ted, wala pa naman pong reported at wag naman po sana magkaroon. Opo. Praise God. Ano po? Sa ngayon ho, ano so far ang pinakamatinding pinsala sa ang lugar ang iniwan itong si Uwan dyan sa inyong lalawigan? Ang pinakang malaking pinsala po ay ang una po ay ang bayan po ng Dilalungan at yung may portion po ng bayan po ng Dipakulaw. Mhm. Nagkaroon po ng mga series of stone surge po at may mga light materials po na mga nasirang bahay. Mhm. Yung malapit po sa facing Pacific Ocean po. Opo. Yes, sir. So sa ngayon po, sir, klaro na ho ba na umabot ang storm surge sa ilang kalsada sa highway mismo? Kumbaga, lagpas na po nitong mga resort areas dyan, mga kabahayan along the shore? Yes po, katulad nga po nung kahapon, report namin na halos yung isang karsada nga po doon going to Dilalungan, Kasiguran, ay naputol po gawa po ng storm surge. At yung nga po problema namin ngayon, ma-isolate po yung tatlong bayan po, yung Dilalungan, Kasiguran, Dilasag dahil nga po sa mga daan na naputol. At may mga series din po ng landslide. Opo. So yun ho bang zigzag road papunta ng Kasiguran na nagkaroon ng mga landslide? May mga series of landslide po kami na report po at ang pinakamalaking damage po yung naputol po yung daan gawa po ng storm surge. Oh, as in naputol po yung daan. Ano ito, gumuho o nabakbak lang yung semento? Nabakbak po sa ilalim kaya nagkaroon na po ng pagputol yung daan mismo. Gawa po nung stone surge. Sa lakas po nung pressure. Opo, naintindihan po natin. Sa lahat po ng mga bayan, meron ba kayong komunikasyon na po, Sir Engineer? Nakausap ko na po si Mayor Biboy Vargas po ng Dilalungan at yung nga po ang report niya na ongoing pa rin po yung kanilang assessment. Pero wala naman po silang reported na casualty. Oo nga po, yung po magandang balita dyan. Pero sa Dinalungan po, yung lahat ho ng area ng tabing dagat doon, na evacuate po yung mga tao kasi nga we expect na ano ho ito, mataas ang storm surge. Yes po. Maganda naman po yung resulta ng preemptive evacuation po nila at halos lahat po ng malapit po sa tabing dagat ay na-evacuate po nila. Okay, opo. Yung pong inyong kuryente dyan, ano po ang report ng mga LGU sa inyo? Nagtumbahan talaga po poste? Wala naman po. Dito po sa area namin, bagabat siya i-brown out ngayon, kahapon pa, wala naman po, base po sa aming clearing operation kagabi, ay wala naman po kami nakita mga nagtumbahang poste. May pailan-ilan po, diyan po sa Dilalungan, may pailan-ilan po na mga nagtumbahang poste. Sa Kasiguran po, wala naman po silang reported at ganoon din po sa Dilalungan, sa Dilasag po. Engineer, meron po kayong sinabi, 'di ba, yung naputol na tulay ay merong na-isolate, tama po ba 'yun? Na-isolate yung ibang bayan, papaano Hindi po siya tulay. Kalsada, Hindi po siya kalsada. tulay, daan po siya talaga. Oo, kaya lang po yung kabila po kung side na ay yung nga po yung galing sa dagat Okay. na nag-cause po ng stone surge. Kinain po yung mismong daan kaya naputol po. Pero maitatawid po yung mga tulong na para doon sa ilang bayan nga po 'yun, engineer? Bali 3 bayan po. Bali 4 kasama po yung barangay ng Dinadyawan ng Dipakulaw po. Okay. May ibang madaraanan po para sa mga tulong?
Yung nga po ay wala po ibang dadaanan, kaya ang gagawin po namin at kausap ko po yung aming district engineer ng taga DPWH ay gagawin na po nila yung magagawa nila as soon as possible na makagawa po sila ng paraan para madaanan po yan. Oo. Sir, meron po kayong sukat nung nasirang yun? Masyado po ba mahaba? Magagawan po ba sa lalong madaling panahon ng solusyon ng DPWH yan? Wala po siyang binigay na area o sukat, pero sa po niya sa akin ay medyo malaki nga po yung damage. Gawa po ng yung mga bato na ay talagang tiblak po sa karsada. Sige. So sir, sa ngayon po maganda yung kahaba po ng ampere, yung kahabaan po ng karsada na yon na malapit nga sa dagat ay talagang halos hindi na po madaanan, gawa nga po nung mga series na naputol po. Opo. Maganda na panahon ngayon dyan, sir? Cloudy pa rin po. Cloudy. Pero wala na pong hangin. Wala na po. Okay. Sige po. So sir, sa ngayon po, kailan magbubukas dyan? Kailan nyo po sasabihin na maaari na magbukas ito pong mga areas na commercial along the seashore? Depende po sa magiging sitwasyon po ngayon, ngayong araw. At i-clear po muna namin yung mga kanilang mga lugar bago po natin payagan sila. At mahirap po mamaya may mga struktura na damage po. Opo. Kasi nga po may mga naiipit daw ngayon ng mga turista, diyan sa area po ng Baler, engineer. May painandilan po yung mga hindi na po pinauwi. Oo nga po. Kasi nga delikado na. Sige, so salamat po na marami. Ang pinaka-importante po ngayon, ang pinakamagandang balita nga po na secure ho ng mga LGUs ang kanilang mga mamamayan at wala po tayong report ng casualties dito po sa bagyong Uwan na ito. Opo, thank you po, Sir Ted. Salamat na marami. Engineer Amado Elson Egargi po ang pinuno ng kanilang PDRRMO sa Aurora Province. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!